Life in Christ is everything. It gives peace and everlasting joy. Make it rich. Nakakagalak ng puso na makakita ng isang tao na para bang wala ng pag-asa sa buhay. Yung tila ba lumong-lumo na sa lahat ng problema na dumadating sa kanya at hindi niya na alam kung saan patutungo ang kanyang buhay at wala nang matinong desisyon na ginagawa. At darating sa punto na dahil wala nang magawang paraan sa kanyang sarili, ay lalapit na sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang kagalakan ng isang tunay na Kristiyano na may mga tao pang lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo na tila ba hindi na nila alam ang kanilang gagawin sa buhay. Pero dahil sa Panginoong Jesucristo, nagkakaroon sila ng pag-asa. Tulad ko, kung paano ako binago ng Panginoong Jesucristo, nakikita ko ang sarili ko dati sa mga ganitong klaseng tao na tila ba napakalayo ng landas, pariwarang buhay ang meron. Pero dahil merong pag-asa sa Panginoong Jesucristo, yan ang nagbibigay sa atin ng buhay. Mga kaibigan, mga kababayan, napakarami na pong binagong buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yung tila ba imposible sa ating mga tao ay nagiging posible sa Diyos. Yung akala mong patapon na buhay na, yung akala mong wala nang mangyayari sa Kanya, yung tila ba parang ang nag-aantay na lang sa Kanya ay kamatayan dahil sa sirang buhay. Pero dahil merong Diyos, merong Panginoong Jesucristo na maghahango sa atin sa napakadilim na mundong ito dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay ang liwanag ng ating buhay. Kaya't kababayan, kaibigan, kung ikaw ay nakakaranas ng mga ganitong pangyayari sa iyong buhay, yung tila ba wala ka ng pag-asa, tila ba hindi mo na alam ang desisyon na gagawin mo sa buhay mo, yung tipong hahantong ka na gusto mo nang wakasan ng iyong buhay dahil sa napakaraming problema, napakaraming pagsubok na dumadagok sa iyong buhay. Maniwala ka, kaya kang baguhin ng Panginoong Jesucristo at kaya kanyang bigyan ng kapayapaan at kaligtasan. At paglunsad niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. At malaong panahon na hindi siya nagdaramit at hindi tumatahan sa bahay, kundi sa mga libingan. Ito yung isang tao na inaalihan ng demonyo at hindi lang basta demonyo, kundi ito ay legion. Ibig sabihin, marami ang masamang espiritu na nasa kanya. At sinasabi ng Biblia, siya ay matagal nang hindi nakadamit. Siya ay hindi na tumatahan sa kanyang bahay. Siya ay nasa libingan lamang nakatira. Kung i-imagine ninyo ang itsura ng taong ito, ay nakakaawa. Sapagkat ipinag-utos niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao sapagkat madalas siyang inaalihan at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal. At pagka pinatid ang gapos ay siya'y itinataboy ng demonyo sa mga ilang. At ipinag-utos ng ating Panginoong Jesucristo na ang mga demonyong nandun sa taong yun ay magsilabas. Ito yung pagkakataon na lumapit yung lalaki sa Panginoong Jesucristo na sinasaniban ng masamang espiritu. Dahil ang nangyayari doon sa taong may sanib ng demonyo ay sinusugatan niya ang kanyang sarili. Wala siyang saplot, wala siyang damit, nakatira siya sa mga libingan. At ang kanyang ginagawa ay pinapatid niya pa ang mga chain o ang mga gapos o ang mga tanikalang nakabound sa kanyang kamay. Dahil siya ay inaalihan ng masamang espiritu, nakakaya niyang gawin ang mga bagay na ganyan upang saktan ang kanyang sariling katawan. At ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo dito ay ipinalipat niya sa mga swine o sa mga baboy ang mga masasamang espiritu na nandun sa lalaki. At kung titignan natin ang ating sitwasyon, mga kaibigan, ganyan rin tayo dati. Nung tayo ay naliligaw at wala pa sa Panginoong Jesucristo, na tayo sinasaktan natin ang ating sarili. Hindi natin alam ang ating ginagawa, hindi natin alam ang landas na ating tatahakin dahil tayo ay bulag pa sa mundong ito. Pero matutunghayan natin kung paano kumilos ang ating Panginoong Jesucristo dito sa taong ito na sinaniban ng mga masasamang espiritu at kung paano rin naman bilang tayo mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay binago. At sila'y nagsilabas upang makita ang nangyari. At nagsilapit sila kay Jesus at kanilang naratnan sa paanan ni Jesus ang taong nilabasan ng mga demonyo na nakaupo, may pananamit at matino ang kanyang bait
at sila'y nangatakot. Nakita nyo mga kaibigan kung paano ang taong ito na sinasaniban ng demonyo ay maraming nakakakilala sa kanya at alam ang kanyang ginagawa, kung paano niya sinasaktan ng sarili niya, kung paano hindi siya matino ang pag-iisip. Pero dahil pinalaya na siya ng ating Panginoong Hesukristo, nandoon siya kasama ng Panginoong Hesukristo, nakadamit ng maayos, may matinong pag-iisip. Kaya ang mga taong ito ay nagtataka kung bakit ang isang dating parang baliw, wala sa tinong pag-iisip, hindi maayos ang kasuotan, sinasaktan at sinusugatan ng sarili, ay parabang ang laki ng nagbago sa kanya. Kaya ang mga taong ito ay naa-amaze at natatakot kung bakit ganito ang nangyari sa kanya, na tila ba nag-transform, nagkaroon ng pagkabago sa kanyang pagkatao. Yan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya niyang magbago ng buhay. Kung ikaw, ang problema mo ngayon, sira ka sa pamilya, sira ang buhay mo, wala kang matinong desisyon, hindi mo alam ang gagawin mo, para bang lugmok ka na sa lahat ng problemang dumadating sa'yo, kaibigan, ito na ang pagkakataon mo upang kilalanin ng ating Panginoong Hesukristo na kung paano ang binasa natin kanina na taong yan na hindi na halos makilala dahil sinasaktan niya ang kanyang sarili at walang kasuotan at wala sa tino ang pag-iisip at hindi nakatira sa tahanan kundi nasa libingan, ay binago ng Panginoong Hesukristo. Nagkaroon ng matinong pag-iisip, maayos na pananamit. Kaya ikaw kaibigan, kung nakakaranas ka ng mga ganyang sitwasyon sa iyong buhay, na para bang hindi mo na alam kung ano ang dapat mong gawin, maniwala ka na sa Panginoong Hesukristo. Ito na ang oras para sampalatayanan mo siya dahil kaya niyang bigyan ng kaliwanagan ang buhay mong nasa kadiliman. Magtiwala ka lang at kaya ka rin niyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Na kung paanong binago ako ng Panginoong Hesukristo na magulo ang pag-iisip, wala sa tamang direksyon ng pamumuhay at pag-handle ng pamilya, ay inayos ng Panginoong Hesukristo ng ating Diyos ang aking buhay. Bakit hindi niya kayang gawin sa'yo? Dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay kaya niyang gawin yan basta't ikaw ay sumampalataya sa Kanya. At kung paanong iba't ibang klaseng tao pa na mas matindi pa ang istorya sa akin ay binago ng Panginoong Hesukristo, bakit hindi niya kayang gawin sa iyong buhay? Kaibigan, ito na ang oras, ito na ang pagkakataon. Sampalatayanan mo ang ating Panginoong Hesukristo para makaranas ka ng kapayapaan, pag-asa, lalong-lalo na ang pagmamahal ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.